Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Sa karamihan, ang tahanan ay malinaw at material. May ilaw, kuryente, tubig at komportableng higaan. Isang pader na nagpoprotekta sa bawat miyembro ng pamilya at espasyong nakalaan para sa ginhawa. Madalas nakadepende sa kung anong kayang bilhin o kanyang pinagmulan. Isang perpektong lugar kung saan natatapos ang araw ng may pahinga at nagsisimula ang bukas ng may katiyakan. Ngunit paano kung ang tahanan ay matatagpuan sa isang lugar na hindi inaasahan? Tahimik, misteryoso at nakakatindig balahibo. Iyan ang kadalasang pumapasok sa isip ng karamihan tuwing naririnig ang salitang sementeryo. Isang lugar ng huling hantungan, madalas nababalot ng kababalaghan, takot at hiwaga. Espasyong iniuugnay sa katahimikang mabigat at mga kwentong hindi may paliwanag. Subalit sa likod ng mga kakilakilabot na istorya, may mga taong nakikipagsiksikan sa pagitan ng mga himlayan, gumagawa ng silong at bumubuo ng buhay sa mga lugar na kailan may hindi inakalang magiging tahanan. Hindi pa kalsada to. Hindi pa kalsada. Lupa pa lang. Nandito na ako. Dito sa isang sulok ng Pansyong Malaki, Barangay 48A Nara, sa lungsod ng Cavite City, aming natagpuan ang isang residente na matagal nang namumuhay sa piling ng mga yumao. Isang individual na prosegido sa kabila ng pagsubok at hirap ng buhay. Patuloy na nagsusumikap at may pananabik para sa kinabukasan. Ako po si Daniel Pascual Makahilig, 25 years old. Simula pagsilang pa lang po sa akin, simula bata pa lang talaga. Dito na rin talaga kami pinanganak. Kumbaga dito na rin talaga nakatira yung magulang ko. Kaya dito na kami nakatira. Paano po napunta sa desisyon na dito po kayo manirahan? Kasi itong area dito sa amin, amin na talaga. So wala, no choice kami kung tayo man ng gobyerno yung tabi namin ng mga nicho. No choice kasi kanila yan eh, squatter lang kami. Kumbaga nakikitira lang kami sa lupa nila. Wala na po kayo choice, kaya dito na lang po kayo mag-i-stay? Or wala po ba kayong ibang lugar na pwedeng pagtiran po, paglipatan? Wala talaga eh. Siguro sa hirap din ng buhay. Kaya mas pinili na lang din talaga dito. Siguro nasanay na lang din kami sa environment. Tsaka sa hanap buhay. Kasi ang priority na paghahanap buhay dito yung paglilinis ng sementeryo, pangangalakal, pangingisda. Yun po yung pinakamalapit na trabaho dito sa amin. Ang mga naninirahan sa mga sementeryo tulad ni Daniel ay may tuturing na mga informal settler. Sa buong bansa, mayroong humigit kumulang 1.4 million pamilya na itinuturing na informal settler families o ISF. Kadalasan sila'y kulang sa mga batayang serbisyo tulad ng malinis na tubig, kuryente at maayos na sanitasyon. Saan po kayo and paano kayo nakakakuha ng tubig, kuryente, and iba nyo pa pong necessity sa araw-araw? Meron naman pa dito yung hulog-hulog na nawasa. Kasi nitong taon lang din po kami nagkaroon ng patubig dito eh. Before po, ang main source ng tubig po namin dito is balon. Panghugas ng plato, panligo, pag no choice. Bukod sa hirap sa pagkuha ng mga pangunahing serbisyo, isa ring malaking hamon para sa pamilya ni Daniel ang araw-araw na pamumuhay. Paano po yung araw-araw nyong pamumuhay dito? Si papa ko po, nasama po siya sa truck ng basura. Yung nag-iikot-ikot po ng sa bahay-bahay ng mga truck. Kasama po siya dun. Isa po yun sa panganap buhay ng pamilya namin. Enough po ba yung sweldo niya roon na pangtustos po sa inyo?
Hindi po. Hindi naman po kami pwede magreklamo na yun lang yung may iuwi. Siguro yun lang din yung kaya. Kung ano lang po yung kaya ng ni Papa na iuwi, yun lang po. Saan po nanggagaling yung mga gamit or like appliances nyo po na ginagamit? Minsan po yun sa tapon. Yung Ah. kunyari po yung itatapon na hindi na magagamit, konting ayos lang naman po pwede pa yun eh. Kaya naman po niya recycle eh. Kung hindi wala ka naman pambili, di magtiyaga ka. Ano po Mag-ihanap ba yung sitwasyon nyo dito kapag bagyo? Lalo na po ngayon, like talagang babahain talaga. Hindi naman po kami prone ng baha dito. Yung tulo lang talaga. Kumbaga, yung mga bubong nyo, puro butas na may ulan na sa labas, may ulan pa sa loob ng bahay. Yung ganun po. Yun po yung mahirap doon. Bagamat ang bawat araw ay isang mabigat na laban, hindi nito napipigilan ang apoy na nagliliyab sa loob ni Daniel. Ang apoy ng pangarap, pag-asa, at paninindigan sa tama. Ngayon po, SK Kagawad po ako dito sa SK Kagawad. Yung sa pagiging SK Kagawad nyo po, kailan po kayo nahirang na Noong kagawad? 2023 po, last election. Ano pong inspiration nyo? Like, bakit Siguro yung po mga kayo- kabataan din po. Gusto ko rin na mamulat sila sa hindi lang ito yung panghanap buhay na hindi lang sila hanggang dito lang. Meron na po ba kayong mga parang project po na in-implement po dito para makatulong po sa kabataan po Yes dito? po, marami na, Ano po? meron na rin po. Meron din po kaming every Saturday and Sunday, may literacy program kami. Yung literacy program po yun, para po yun sa mga out of school youth, sa mga no read, no write. Yun, katulad nga po nung mga hindi na rin po nakapag-aral, ni-encourage po namin sila na umattend sa amin kahit, kasi hindi naman natin masabi, yung sa 5 araw na may pasok, hindi naman natin masabi na matutustusan sila ng magulang nila. Kaya nagdedesisyon na, humatong sila sa desisyon na tumigil na lang kasi sobrang hirap ng buhay. Over 10 million young Filipinos are not attending formal school. The Philippine Statistics Authority, or PSA, reported that 10.7 million children are out of school. That's 25% of the household population aged 5 to 24 years old. Marami pa rin ang nagsasabing financial reasons na hindi sapat yung pera nila para makapagpatuloy o makapagtapos. Madalas na hayag ng masa, ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan. Isang daan na nagbubukas ng pinto sa oportunidad at pangarap. Ngunit para sa maraming kabataang Pilipino na nalubog sa kahirapan, ang pag-aaral ay isang pangarap na ikinakailangang isang tabi. Humihinto sila sa pag-aaral upang kumayod araw-araw at matustusan ang kanilang pangangailangan. Pero sa kabila ng kinalakihang hirap, hindi sumusuko si Daniel. Patuloy siyang lumalaban, isang sinag ng pag-asa para sa bawat kabataang kanyang nasasakupan. Kaya hindi po namin hinahayaan na mangyari. Hindi porket mahirap ka, gandun lang yung buhay mo. Gusto namin turuan silang kahit pa paano makapagbasa't magsulat, ganun. Kayo po ba, nag-aaral pa po ba kayo? Ngayon pa tumigil po ako, pero next year po, binabala ko po bumalik sa pag-aaral. Bala ko po sana pagpatuloy yung katulad nga nung sa literacy program na gusto ko pa maging teacher. Parang na-realize ko na gusto ko mag-teacher, makatulong nga rin sa mga tao dito sa amin, sa lugar namin, magsulat, magbasa, ganun, magbilang. Gusto ko po silang matulungan kahit pa paano. Ano po bang pangarap nyo po? Nung bata pa po ko, nung elementary hanggang high school, pangarap ko talaga mag-attorney. Gusto ko yung mga maitama, yung mga mali. Katulad ngayon, yung corrupt nga, yung mga flood control na yan. Pero, nare-realize ko na parang kahit ano namang pagtatama mo kung hindi ka naman maririnig eh. Sa gitna ng sunod-sunod na balita tungkol sa anomalya, korupsyon, paglustay sa kaban ng bayan, kung saan maraming Pilipino ang nagalit, nanghinayang at naghahanap ng hustisya. Damang-dama ni Daniel ang sakit at panghihinayang. Siyempre kami yung mga sa pinakamababang buhay, sa pinakamababang estado ng buhay. Masakit siyempre. Kami nga itong nananagot sa mga kasalanan niya eh. Yung mga flood control na yun, sino ba pinakamatinding naapektuhan? Kami. Yun po yung pinakapang tumatatak sa isip ko bakit nila nagagawa yun. Hindi ba sapat sa kanila yung ganung pera? Sa amin nga yung 500 a day, 500 a week. Ang saya-saya na namin yung pera sa kanila. Di ba? Ang tawag nila sa pera, sa malimalit ang pera, basura. Masakit lang marinig na kami yung nangangailangan ng pera pero
Pero kayo yung sagana sa pera, ba't nagagawa niyo pang magnakaw sa taong bayan? Hindi maipagkakaila na ang mga issue tulad ng korupsyon at suliranin sa edukasyon ay matagal nang namamalagi sa ating lipunan. Mga isyung dulot ng bulok at sirang sistema. Kung patuloy na magiging pangit at hindi makapilipino ang sistemang ito, unti-unting lulubog ang sambayan ng Pilipino. Hindi lamang uri ng trabaho, sipag at diskarte ang nakapagpapaangat sa buhay. Kung may sapat na plataporma at programang tunay na makakatulong ang pamahalaan, mas bubuti ang kalagayan ng bawat mamamayan. Hindi sila ang problema. Sila ang ebidensya ng malalim na suliranin ng sistemang ito. Sa tingin niyo po, like sa inyo po, may pag-asa po kayang mapanagot sila? Like balang araw po kung sakali? Meron naman po, darating din yung araw na yun na mapananagot sila, pero kailan? Hindi po ako nawawalan ng pag-asa eh. Pero ang tanong lang talaga, kailan? Patatagalin pa? Sa kabila ng bigat na kanilang pinagdaraanan, kapansin-pansin ang kanilang pananatiling matatag. Kahit na nasa laylayan ng lipunan at kulang sa halos lahat, nagagawa pa rin nilang umiti, magpasalamat at humanap ng dahilan para magpatuloy. Bagamat hindi maiiwasan sa kanilang kalagayan na maging tampulan ng tukso at diskriminasyon, mga masasakit at mapanghusgang salitang tila patalim na bumabaon sa kanilang pagkatao. Katulad na lamang ni Daniel, isang bahagi ng LGBTQ+ community. Siguro yung mga salita talaga. Hindi naman mapipigilan na yun eh. Yung mga kantsaw-kantsaw. Bakla, bading. Hindi naman kayo nanganak pero dumadami kayo. Yung ganun. Mga baklang salot sa lipunan. Yung ganun. Dito makikita mo ang isang katotohanan. Ang kababalaghan ng kanilang buhay ay hindi sa kanila, kundi sa mundong nakakalimot at minamaliit ang kanilang presensya. Ngunit sa kabila ng mga mapangkutsyang salitang natatanggap ni Daniel, hindi siya nagpapatalo. Sa halip, ginagawa niya itong lakas at inspirasyon upang magpatuloy at tumulong. Katulad ngayon, parang ginawa ko pong advocacy yung pagiging LGBTQ na tumakbo ko SK na hindi porket bakla ka, porket part ka ng LGBT, ganyan ka lang. Siyempre pakita mo sa kanilang, ay, hindi lang to basta bakla. Ano po yung hindi alam ng nakakarami tungkol po sa buhay nyo rito na gusto nyong malinawan po sila? Yung kasiyahan namin dito. Hindi alam ng mga, yung iba, yung mga mayayaman na tingin nila dito puro gulo, puro masamang ugali, hindi po. Kaya siguro, isa din pa sa may pagmamalaki ko dito, kahit nakatira kami sa pinakamababang estado ng buhay, masaya po kami dito. Maaaring iba nga ang isipin ng nakararami, ngunit sa kanila, ito ang kanilang minamahal na tahanan. Isang lugar kung saan binuo nila ang kanilang pamilya at mga pangarap na hinubog mula sa kasiyahan na ipinaramdam ng bawat isa. Yung iba pag tinanong mo, pag ano ba ang tahanan para sa'yo? Siyempre sabihin nila, ang tahanan para sa kanila yung binubuo ng nanay, tatay, ate, kuya, bunso. Para sa akin po yung tahanan yung pagiging masaya. Hindi naman po porket wala ka nanay, malungkot ka na. Wala kang tatay, malungkot ka na. Wala kang ate, kuya, malungkot ka na. Kung ano po yung nagpapasaya sa'yo, kung sino yung nagpapasaya sa'yo, yun po yung para sa akin, tinuturing kong tahanan ko. Kaibigan ko, tahanan ko yan. Si Tatay David, ama ni Daniel ay 30 taon nang naninirahan sa Panchong. Para sa kanya, ang konsepto ng tahanan ay hindi lamang nakabatay sa karangyaan nito, kundi sa ugnayan, samahan at pagpapahalaga sa miyembro sa loob nito. Sa kabila ng pagkakaiba ng henerasyon, pareho ang kanilang pananaw sa tinatawag nilang tahanan. Maniniwala ka ba pag nakapunta ka dito, ayaw mo nang umalis sa lugar namin? Yung mga nagbabakasyon dito, ayaw nang umalis. Kasi masaya eh. Pag nandito ka, hindi ka papabayaan nila. Ang mga taong tulad ni Daniel at Tatay David ay isang patunay na ang pag-asa, paninindigan at katatagan ay hindi lagi nagmumula sa ginhawa, kundi sa lakas ng loob na piliing maging positibo sa kabila ng kahirapan. Kung parealize sa lahat ng tao na hindi porket squadron ka, ganun lang. Ganun kami dito. Siyempre may mga pangarap sa buhay na
someday tutuparin namin yun. Tsaka gusto ko rin pong maipakita sa lahat. Yung squadron na nun na sinasabihin ng ganda ng pinaka-message ko po para sa akin personally, para sa pamilya ko, na huwag tayo mawalan ng pag-asa. Porque mahirap tayo, hindi na naman hindi na walang kaya yan. Sa pananaw ng nakararami, ang mga lugar tulad ng sementeryo ay puno ng panganib at takot. Subalit para sa taong nasa alanganing posisyon tulad ni Daniel, ito ay isang lugar na itinuturing na tahanan. Ang tahanan na hindi lamang nasusukat sa magagarbong palamuti, kumpletong kagamitan at matibay na pundasyon. Maaari rin itong maging isang tao, pamilya o kaibigan. Isang pakiramdam ng pagiging kontento at masaya o ang kapayapaang nagmumula sa loob ng iyong sarili. Ang tunay na tahanan ay kung saan masaya at payapa ang iyong puso. Maraming nagsasabi na sila ay squatter lamang, barumbado at walang modo. Ngunit isang patunay ang kanilang komunidad na sila ay higit pa sa ating nakikita. Mayroon silang mga pangarap. Mga pangarap na lampas sa pananaw ng marami. Mga pangarap na may kapangyarihan na baguhin ang sarili, pamilya at bayan. Ito ay kayamanang hindi matatago lamang sa himlayan, ngunit isang kayamanang magtutulak sa bawat isa patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Nakikipagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Denumero ang galaw ng tao, bawat gawin ay may presyo.